Good po, pero hindi pa tapos eh. Kaya ano pa eh, may magkakaroon pa po ng promotion pa. Hindi pa sila Sorry, ano gumalis yung pala? Ano pa, hindi pa tapos, kumbaga. Hindi pa, yun. Ano yung mga parts, ano yung mga parte, ano yung mga kantang kasama din sa album pa? Bukod dun sa Tinamaan. Marami po original songs. Ano po, may revival po kami ng sister ko, Forever's Not Enough, yung kay Sarah Geronimo po. Okay. Kinanta po namin ng kapatid ko. Binuwet namin ng kapatid ko. Tapos may isa pa ako song doon na sinulat ko po eh. Yung sinulat ko po para sa teacher ko. Na song po, yung Miss Terror. Pero sa album ko po yung pinaka-sumikat ko kumbaga yung Tinamaan ko eh. Yung sulat ni Kuya Jonathan Manalo. LA, ulit ikitanong ko ha, bakit si Janelle yung talagang ever since consistent ka sa pagsasabi na crush? Kasi po ano yung nga po, wala pa po sa showbiz talagang nataipan ko na po siya asin eh. Kasi bata pa lang po, nakikita ko na siya sa mga movies po. Ganun. Tapos parang nag-stick na sa isip ko yung parang si Janelle. Kaya feel ko pag nakita ko pa siya in person, talagang masa-starstruck ako. Uy, ba't di mo siya i-collaborate ka sa kanya kasi maganda rin boses niya? Oo nga po yung nga. Wala bang balak? Ba't di mo siya kinuha sa concert? Yun nga, yung sana dream guest mo, di ba? Kasi po yung sa concert ko po yung mga guest ko po, more for the love lang po. Yung mga kaibigan ko rin po kasi mga yan. So dahil hindi pa kayo masyadong close ni Janela, nahiya ka. Pero shy type po. Pero if ever siya talaga of course, in the future po. Yeah, why not po, di ba? Nakita na kayo in person? Hindi po. Napanood ko lang po siya. Hindi mo pa siya nakikita? Pero di pa kami nag-meet. Pag na-meet mo siya, unang-unang sasabihin sa kanya. Di yun nga ako, di ko rin alam eh. Bahala na si Lord. Pero gusto mo makipag-collaborate sa kanya? Of course, opo. Gusto ko rin. Hindi ka ba natatakot mabash ng mga El Nela fans? Correct. Hindi naman po. Kasi actually, pag nabas nga po, pili ko masisikat pa ako eh. Hindi naman kaya mabash ka na you just use Janela for fame. Grabe naman, ganun talaga yung mga bash. Yun nga. Oo, ganun sila, diba? Are you ready for that? Yeah, of course, kasi party na rin naman to ng career ko eh. Di na mawawala yun. So yeah, I'm ready for it. Pero di mo gagamitin definitely. Hindi naman, syempre po. I have my own image rin naman po. Pero dapat matuwa rin sila sa dami-dami ng mga magagandang young actresses at singers, di ba? Siya yung Oo, dapat compliment na rin yun. Di ba? Kasi ang paborito mo pang singer, tatay niya. Rapper. Si Francis. Di ba? What a coincidence. Oo nga, no? Oo nga, no? Kaya ko lang rin naisip ko ah. Tapos gagawa ka na ng movie with Mayward. Totoo ba yun? Mayward? May Mayan Edward. Ano pa po, yung wala, it's in the makings pa lang po. Pag-uusapan pa, wala pa eh, hindi pa final. Pero gusto mo rin talaga mag-movie? Of course, syempre. Why? Talagang gusto rin kasi maganda naman talaga magkaroon ng movie ko dahil sa industry ko. Yeah, I'm looking forward to it. How do you find them? Yung love team nila? Parang okay lang ba magiging love triangle kayo? Ikaw yung parang... Hindi, ayoko love triangle. Gusto ko, parang kagrupo ko sila. Kung baga may ka-love team rin ako, tapos sila rin kasama ko. Parang yun yung mas maganda yun. Parang ayaw mo manghimasok sa love team. Sisiraan pa tayo. Ayaw mo manghimasok sa love team ng iba. Ayoko makialam. Bahala na Sino gusto sila. mo si-partner sa'yo? Janela nga. Janela, di ba pwede request? Talagang gusto mo agawin kay LML. Grabe, no? Idol ko pa yung tatay eh. Bastos pa eh. Pero ano po, gusto mo makalab rin newcomer rin si Showbiz, kumbaga. Para sabay kami mag-build up. Mas maganda naman. Bakit hindi ka nagpa-under Star Magic? Sino ang mo ngayon? Ano po, ngayon kinuha po mas una po ako na-discover ng Star Music po. Tapos gusto ko rin muna mag-focus sa pagka-singer ko. Pero in-offeran ka ng Star Magic? Hindi pa po sure. Alam ko po. Sino ang talent manager mo ngayon? Si Joel. Kailan kayo nag-start ni Joel? Lately lang po. Ito po yung first project namin sa concert. Bakit si Joel na napili mo? Yun nga po eh, kasi nakita, siya lang yung sa lahat ng mga nag-approach siya lang nakita ng pagka-passionate ko po eh. Tapos parang nakita ko rin talaga na passionate rin talaga siya sa ginagawa namin. Kaya yung gusto ko rin talaga. Ano daw yung mga future plans ni Joel? Yung po, unahin muna natin yung movie. Yung gagawa po siya ng movie. Movie with, yun nga yung kay Mayward. Yun na yun. Yung kay Mayward. So siya magpo-produce ng movie na yun? Apo. Parang sobrang may nakita talaga siya sa'yo, no? Overall. Feel ko yun, kamukha ko siya natin siguro. Pero sa tingin mo naman, hindi naman mabibigyan ng mali siya. Kasi, di ba, out naman si Joed eh. Hindi kayo mabigyan, yung relationship niya as talent and man. Hindi naman, syempre. Grabe naman po. Kasi ano eh, si Tito John, naging family friend na rin po namin. Lalo na, he's very close with my mom po. Sa tito lang, gano'n. Sa tito. May kwento na may experience mo dun sa Wawawin before? Yung time na hindi ka napakanta?
Hindi, nangyari lang po yun. May point rin naman kasi si Kuya Willie nun. Kasi kasama ko dapat kumanta po kasi nun, mga K-pop, mga Koreans. Parang di rin naman talaga babagay kung may sisingit na Pinoy sa K-pop po. Kaya yun, di na rin po kumanta. Tapos, inintindi ko na lang rin po. Hindi naman sumama loob mo or Hindi parang po, may syempre. tampo. In-explain naman nila maigi sa'yo. Opo, in-explain niya po na maayos sa akin. Tapos, di niya naman po minura. Kaya yun po. Yeah, no worry, no hard feelings po. Anong lesson na patulan mo doon? Yung kay Gabi? Ano po, parang hindi lahat ng gusto ko nakukuha. Yun po. Kaya yung natutunan ko na rin yun kasi totoo naman yung hindi naman lahat gusto natin nakukuha eh. Kasi parang ayoko rin masanay na yung gusto ko akin agad. Parang gusto ko muna masanay na paghihirapan mo talaga po. Ano lagi yung pressure mo kay Willie? After mo yan? Wala naman, parang normal na ano lang, na parang producer and parang star. Normal star lang naman kasi Hindi ko naramdaman na porke. hindi ko na po naramdaman, siyempre. Hindi ko na naramdaman. No hard feelings ang sa kanya. Alam ko naman trabaho lang. Pero ikaw, Alay, paano yung grew up talaga na medyo privilege na, would you say, Sorry pa. na privilege? Mayaman. Oo, na hindi na mayaman, kumbaga ano ka, From a well-off family. Oo, nakukuha mo yung kung anong gusto mo. Pero hindi ko pa naranasan. Kasi nung una po, hindi naman kami nag-start ng ganito nila mami. Sila mami po. Yung kahit yung napangalan ko po, mahirap naman talaga po kami na. Talagang nakita ko, natutunan ko, yung pinaghihirapan talaga lahat. Kasi kahit ako, hindi ko naman nakukuha rin agad lahat ng gusto ko po. Kasi kahit ngayon, alam ko po yung in the grasp ko na rin yung sa showbiz ko. Kailangan ko pa rin paghirapan talaga po. Kasi para yung, kung sumikat na ako, talagang para magpatuloy-tuloy yung pagsikat ko, dapat paghirapan mo talaga po. Ilang years ka na rin since nag-start ka singing career? I think, hindi pa rin lumalapis 2 years pa eh. More than 1 year na ko nila. Why you like Janela? What do you like most about Janela? Balik tayo kay Janela. Hindi ka magpapagod, hindi ka magsasawa. Ngayon po, hindi ko na nararamdaman na napapagod po kasi parang naglalaro lang na naman po ako. Tapos yung gusto ko rin naman po kasi nangyayari sa akin. Kaya di po napapagod. Yan ay yung reaction mo, kung nangyari yung insidente kay Willie, tumaas ang kilay ng mami mo ng sobra. Hindi naman, ano lang. Hindi, siyempre normal na yung mga mami. Nagkagalit din naman kung may nangyayari. Pero, yung naging reaction ko lang, in-explain ko lang rin naman kay mami. So, naintindihan na. Binaba mo na yung kilay ng mami mo. Ganun na. Mas galit na pala. Ayun, tanong ka about Janela. Kaya nagustuhan ko po siya kasi, ano yung nangyari doon? Nagustuhan ko kasi napanood ko yung movie na yung Haunted Mansion ba yun? Matagal na po yun eh. Parang, doon po nakita yung, doon ako nagandahan sa kanya eh. Not on the music field. Doon sa movie. Doon ko sa movie una nakita. Tapos parang mas nagkagusto ko sa kanya yung nag-ano pa siya, yung Himikan Dog pa. Pero alam mo bang yung mother ni Janela, kung bang pinatin sa love life, masyadong May hit. May kwento. Alam ko lang, normal naman. Lahat naman talaga ng mga mami. Yeah, crush lang naman. Grabe, agad yung girlfriend. Hindi ko pa nga nakikita. Experience ba yun? Mahigpit ang mami? Oo, normal na yun. Sis, napalabas ko ng bahay palagi. Hindi mo ba pwede request siya yung maging leading lady mo sa gagawin mong movie? Wag na po siya. Hindi na ako makikialam sa kanila ni Ali. Iba na, gusto ko talaga po sa yung Si Asi pwede. Sabi mo kami na, di ba? Opo. Siguro sa class mong bago. Hindi, ayoko bumig. Date na lang. Hindi, joke lang. Joke lang. Crush. Between Yasi and Janela, kanino ka talaga mas alam mo yun, attracted? Kasi kanina parang kilig ka kay Yasi. Kay Yasi po. Kasi Yasi naman po, ganda-ganda po ni si Yasi po. So yun ang bagong pinakikiligan mo. Kasi sabi mo kanina dati si Janela, tapos ngayon Yasi. Showbiz crush. Pero ang damo ligawan si Yasi. Hindi naman, grabe naman po. Bakit naman hindi? I'm too young. Hindi yan din naman si Yasi yan. How old is Yasi naman? 20. I'm not sure how old is she. 20. 21. Okay. Tanda na rin. Tanda na rin para sa Okay lang. 18, 21. 2 years lang yun, no? ng pagitan. Dali, 2 years lang yun. Picture daw muna sa... Hindi, LA pa invite na lang to watch your concert. Dito. Sa concert na lang natin kwentuhan yung mga. Hindi, paki-invite na lang sila to watch LA. Hi guys, this is LA Santos po. Sana mo masuportahan nyo ako on April 30 po, 8 p.m. That's on Monday on Music Museum. May concert po, #PetMalu. So, I'm gonna see you there guys. I hope you'll be there because it's really gonna be fun. Yan po.
About yung sa movie. Flash. Okay lang po, naka-video. Video daw. Oh, plano pa lang to. So, parang ang bagay dito sa movie na Will You Marry Me, si Maymay at saka si Edward. Si Maymay ang nakaluhod na Will You Marry Me. Okay. Si Maymay mayaman. Pero kaya siya yumaman dahil anak ng ampon siya. At yung mga tatay-nanay niya, mga tisoy-tisay. Si Edward naman, anak ng Kano, pero namatay yung tatay niya, pumunta ng Manila, dito yung nanay niya, mahirap lang sila sa probinsya. So si Maymay, because she has everything in the world, she has the money, she has the power, she wants Edward so badly, niligawan niya. Kaya nga pipilitin niya si Edward na pakasalan siya or ano. Doon ko nakita na yung kantang tinamaan ako, pwedeng i-synchronize doon. Kasi di ba, aminin natin, pag ang isang pelikula na promote, tapos yung theme song, mas naon ang sumikat yung theme song bago dun sa pelikula. Yung recall, yun yung gusto ko. Plus of course, sabi ko, o di huwag na tayong lumayo, LA, ikaw na yung kaibigan o kasi ni Edward Barbers, kasi tisoy naman eh. So, pwede na rin siyang sumikat na artista. Nandun yung aspeto na nakikita ka negosyo at the same time, kapag pasikat ka pa ng isang talent na gustong sumikat. Sabi niya ayaw niya daw maging third party doon sa dalawa. Ay, hindi Dun naman. sa Ang plano ko story. si Maymay, may pinsan din na babae na pwedeng i-love team din kay LA. Parang gano'n. You start as a sidekick and then malauna parang siya. Nag-start siya sa front-act singer. Ngayon, may sarili siya. Ako, yung nakita kong yun, sana magtuloy-tuloy. Did you open it sa sa Mayward sa management ng We're Star? meeting up Mr. M tomorrow. Wow. Just because of this. Tapos dadalhin ko si LA. But part of my meeting with Mr. M is si Kanisha. Dahil yung kapatid na to, Ria Ataide. At the age of 15, maganda yung Gusto na mag-artista? Kumanta. Kumanta. Plano ko ipasok sa The Voice. Yun yung purpose ko tomorrow kay Mr. M. Then, sasabihin ko na kay Mr. M yung Mayward. Pero wala akong idea sa pag-produce eh. Hindi naman pwedeng... First mo ba sa movie? Oo. Hindi naman pwedeng maglalabas lang ako na rito ng pera. Pero Sa concert, kahit nakapikit, alam ko. i-under mo ba kung saang production like Star Cinema or Viva or Wala kang Regal? choice kundi Star kasi yung artista mo, Star Star. ABS. So,